Hello world, good morning po. God bless everyone sa mga patuloy na sumusubaybay sa ating morning tilaok. At ito po si Brother Jomel Asinas ng Sanctuary Church Community Fellowship International. Patuloy niyo po kami samahan sa pagbasa ng salita ng Diyos sa Ephesians 3:17 to 19. And that Christ will live in your hearts because of your faith. Stand firm and be deeply rooted in His love. I pray that you and all God's people will understand what is called wide or long or high or depth. I want you to know all about Christ's love, although it is too wonderful to be measured. When your lives will be filled with all that God is love. Let us all pray. Hallelujah, hallelujah, Lord Jesus. Minsan pa, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa patuloy na opportunity na makapamahagi ng iyong banal na salita. Dalahin ko po ang iyong patuloy na pagbasbas sa mensahe mo ngayong umagang ito at pagbasbas sa puso't isipan ng mga makikinig, Panginoon. Salamat po. In Jesus' name, Amen. So, ang prayer focus po natin for today is pray that God help us fully experience His love so we can overflow with compassion. Ang mensaheng ito pinamagatan kong overflowing love of God. So, meron pong three kinds of love. Unang-una, yung eros love. Yung eros love, ito yung romantic love. Yung mga nakakaranas ng yung mga love at first sight daw, o yung mga puppy love, yung mga nararanasan ng mga estudyante. Pero hindi ito yung totoong love. Pangalawa naman po, yung philia love. Ito yung mga brotherly friendship, yung mga turing natin, mga magkakapatid, sobrang napapamahal na tayo sa isa't isa, kaibigan. Pero ito na po yung pinaka-greatest love na mula sa ating Panginoon, yung agape love. Ito yung sacrificial love na dito sa tatlong uri ng love, sa eros at philia, ang agape love, ito yung walang makapapantay dahil ang ating Panginoong Hesus lang ang nakagawa nito, ang nakapagbigay sa atin. So, marahil hindi natin kayang tumbasan ang pag-ibig ng ating Panginoon Diyos. At ito lang din po ang reminder ko, hindi na po bababa si Lord muli from heaven para iparamdam ang kanyang overflowing love sa bawat isa. Dito na po papasok tayo. Kaya tayo nandirito para maramdaman ng ibang tao yung pagmamahal ng ating Panginoon Diyos. In our time, God extend His love. Unang-una po, bring someone to reach us. Dahil nga hindi nabababa ang ating Panginoon Diyos muli from heaven, nagpadala siya ng mga tao. Nandiyan ang ating mga pastors, ang mga leaders, na walang sawa, hinahanap tayo every time na nawawala tayo. Ito lang po ang nakakalungkot na minsan nababaliwala natin ang pagmamahal ng ating Panginoon Diyos dahil sa iba tayo nakafocus. Minsan hindi natin napapansin yung ginagawa ng ating Panginoon Diyos dahil sa ibang bagay tayo nakatuon. Dahil sa totoo lang, maraming way si Lord para ipakita ang kanyang pagmamahal. Ang madalas lang, kinikilala lang natin si Lord bilang healer, provider, minsan security. Pero ang totoo, hindi pa natin pinili si Lord o nauna niyang ibinigay ang pagmamahal niya sa atin. Nauna siyang nagmahal. Nauna tayong pinili na mahalin kahit hindi pa tayo kaibig-ibig ng ating Panginoon Diyos.
Gusto ni Lord na ma-experience natin yung pagmamahal niya. Kaya nga siya nagpadala ng mga tao para i-reach out tayo. At sa atin naman, magpaabot din naman tayo. Hindi yung parang nababaliwala natin yung mga taong umaabot sa atin, yung mga taong gusto tayong maligtas. Dahil yan pong mga tao na kumukulit sa iyo, yung mga laging dumadalaw sa mga tahanan ninyo, yan po yung pinadala ni Lord para magpadama, para madama ninyo ang pag-ibig ng ating Panginoon. Number 2, bring someone to teach us. Isa sa pagpapakita ng pagmamahal ni Lord sa atin ay yung mga taong ginagamit niya para turuan tayo. Dahil ayaw niya na maligaw tayo ng landas. As the Bible says na maglalagay siya para ma-equip ang mga tao for the perfecting of the saints. Para ma-equip tayo. Di ba po yung mga parents, ginagawa nila ang lahat para mabigyan na magandang kinabukasan yung mga bata. Talagang pinupush nila na makapag-aral yung mga anak nila. Dahil unang-una, desire ng mga parents na magkaroon ng magandang kinabukasan yung mga bata. At hindi yung parang madali lang mauto o madaling maloko. Kaya ganito rin po sa ating Panginoon Diyos. Sa pagpapakita niya ng love sa atin, nagpapadala siya ng mga tao para turuan tayo. Dahil ayaw niya na madali tayong maloko, madali tayong maisahan ni Satan, madali tayong mahulog sa tukso. Kaya dito, kapag marami tayong alam na Word of God, hindi tayo basta-basta maiisahan ni Satan. Dito po lumalabas yung advantage na lagi nagbabasa ng Word of God. Lagi nagtitake away o laging nag-aaral ng salita ng Diyos. At bukod pa dyan, nagiging instrumento tayo para ma-extend ang love ng ating Panginoon Diyos to share His Word. Ang gusto ng ating Panginoon Diyos, matuto tayo, lumago espiritual, nang sa ganon, maipasa din natin sa iba, sa mga susunod sa atin. Ayaw ni Lord na parang aatin lang or makikinig lang pero hindi naman inaaral. So sa atin, sa patuloy na paglalim natin sa salita ng ating Panginoon Diyos, sa patuloy natin na pagbabasa ng Word of God, dito natin ma-appreciate kung yung mga ginawa ng ating Panginoon Diyos. Dito natin makikita kung gaano ba tayo kamahal talaga ng ating Panginoon. Number 3, bring someone to correct us. Dinidisiplina ng Lord ang kanyang minamahal. In Hebrews 12:6-7, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Ang layunin nito ay para sa ating ikabubuti upang maging banal at matuwid ang ating pamumuhay. Kung hindi magpapadala si Lord ng mga tao para i-discipline tayo, hindi natin malalaman kung ano yung mali. At hanggang sa magiging lifestyle na natin yung paggawa ng kasalanan. Always remember na gusto ni Lord, kung gusto natin mapaganda ang buhay natin, mas gusto ng ating Panginoon. Hindi lang tayong mga believers ang mahal ng ating Panginoon Diyos. Gusto niya na maraming makadama na kanyang pag-ibig. Pero choice na po ng tao ito kung magpapaabot ba, magpapaturo, at magpapadisiplina. Kaya sa atin po, mga totoong believers ng ating Panginoon Diyos, always maging ready lang tayo sa mga pinapagawa ni Lord. Dahil dyan na maging available po tayo, mararanasan ng ibang tao
yung overflowing love of God, yung overflowing love ng ating Panginoon Diyos. Dahil tayo rin naman po, hindi tayo kaibig-ibig, pero minahal tayo ng ating Panginoon Diyos. Kaya sino ba naman tayo para hindi rin magmahal sa mga nilikha niya? Kaya sa bawat isa po sa atin, wag lang po natin kilalanin si Lord na tagabigay sa mga needs natin. Wag natin siya kilalanin bilang bangko o taga-hingi lang tayo ng hingi. Dahil sa totoo lang, wala tayong maisusumbat sa ating Panginoon Diyos. Yung pagmamahal niya mula pa sa krus ng Kalbaryo, ito na yung ibinigay niya sa atin. Lalo no mga time hindi pa tayo kaibig-ibig. Kaya God show His love to bring someone to reach, teach, and correct us. Again, prayer focus po natin for today is pray that God help us fully experience His love so we can overflow with compassion. Sa bawat sa atin, alam ko, lahat tayo ay nakaranas ng pag-ibig ng ating Panginoon Diyos in a different way. So dapat lang din naman na ibahagi natin yan sa iba at i-share natin nang sa ganon sila din ay maranasan ang pag-ibig ng ating Panginoon Diyos. Let us all pray, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Minsan pa, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa patuloy na pagpapaalala mo sa amin. At dito, sa patuloy na ma-experience namin ang overflowing love mo na dumadaloy sa bawat isa sa amin na na-experience po namin. At Lord, dalangin ko rin po na gamitin nyo rin po kami nang sa ganon, ma-experience din ng ibang tao ang love mo, Panginoon. Lord, patuloy na dinadalangin ko sa iyo na gamitin nyo rin po kami para marami pang taong maka-encounter sa iyo, makakilala sa iyo, maraming makaranas ng kaligtasan, makaranas ng pag-asa. Gamitin nyo lang po ang inyong mga lingkod para sa mga taong tatawagin mo pa at paparamdaman mo ng iyong pag-ibig. Salamat po sa mga nakikinig ngayon, nanonood ngayon. Alam mo po kung ano man ang kanilang mga pinagdadaanan. Abutin mo po sila ng iyong mapagpalang kamay. Let there be healing in your mighty name sa mga may sakit. Ganun din po, healing emotionally, spiritually, physically, financially, Lord Jesus. Salamat at tinaking ko na ang tagumpay ngayong umagang ito. Salamat po. In your mighty name, Jesus. Amen. Amen. God bless po, everyone.